Ano pong mga legal remedies? Kayo ba'y kasama sa legal team po na pupunta rin po sa The Hague para makasama po si former President Rodrigo Duterte? Okay po, ang taming tanong, no? Pero unang-una po, Oo. kasama po ako sa legal team ng ating dating Pangulong Presidente Duterte. Oo. Ayan, oo, kasama ko yan si Atty. Fred Lim, si Atty. Delgra, si Atty. Dulay, at meron pang iba. Mamaya para papag-usapan namin kung paano namin matulungan ang ating dating Pangulong Duterte. Dahil mukhang sinortcut lahat, legal shortcut lahat ang ginawa para lang makuha siya. Ayun po, mamaya mag-uusap po kami. Okay. So, kailan ho pa kayo aalis? Are you planning to leave soon or are you going to do the groundwork first here before you leave? Dignan po na namin kung saan na ba si Pangulong Duterte po kasi as of this morning, we are not very sure kung nasaan siya dahil ang latest information natin ay dumaan sila ng Dubai. Oo, to refuel. Sabi niya for refueling. And then from there, siguro hindi na natin alam kung saan talalhin, kung sa The Hague pa, o sa ibang lugar sa Netherlands. So, we'll have to find out first and then come up with our own plans on how to help our former president. Okay. Secretary, ano po ang legal opinion nyo dito dahil en route pa lamang yung eroplano na lulan ang dating Pangulo papunta nga po ng Netherlands at naghain nga po ng petition for certiorari and prohibition ang kampo po ninyo, no? Sa Korte Suprema para maglabas nga po ng TRO. Kini-question yung pakikipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court. At na-raffle na po kagabi, no? Kung saan sala sa isang dindingin ang naturang petisyon. If and when po makapaglabas ng TRO ang Korte Suprema, paborable sa inyo, ano po ang magiging epekto nito? Number one, sabi kasi depende daw sa piloto. Ano yun? Umaasa na u-turn yung eroplano? Kung sakali mang nakarating na doon, sa bisa po ng TRO na yan, mapapauwi po ba ang Pangulo? Ganong nasa ang... Sige, go ahead po. Ali and Patty, alam mo, we have information na hindi granted yung TRO. Okay. Kasi alam namin, apat lang bumuoto. Sa issuance ng temporary, issuance ng temporary restraining order. So, yun ang kalagayan ng ating Pangulo. Despite the fact na I really question yung ating pagsunod sa utos ng ICC. Unang-una, mismo ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagsabi na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. And I admire him for that. Sinabi niya, to allow ICC to acquire jurisdiction in our country is a clear infringement on our national sovereignty. Maliwanag po yan na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. And I admire him for it. And he went further to say na to allow ICC to prosecute our people, including, of course, former President Duterte, is to, parang sinasabi natin sa kanila, our justice system in the country is not working. Bakit kailangan pa ICC ang mag-prosecute sa ating mga kababayan? Meron naman tayong sariling justice. Meron tayong Department of Justice, pinamumunuan ni Secretary Remulla. May Supreme Court tayo, pinamumunuan ni Chief Justice Gesmundo. Meron tayong Court of Appeals. Meron tayong Prosecutor General. We have a justice system. So bakit nga po hanggang ngayon hindi pa rin kasi nga kung unable or unwilling, di ba? Yung complementarity po na unable or unwilling. Bakit so ang tanong po, bakit po hanggang ngayon wala pang kasong kinakaharap at hindi pa linilitis ang dating Pangulo? Well,
that is the responsibility of our justice system. Walang pakialam ang ICC. Anong pakialam nila? Mga Dutch yan eh. Alam nilang kainin, Dutch boy painting. Pero- Bakit sila nakikialam sa atin? Oo, pero Secretary, ang pinapahayag naman po ni PBBM, hindi naman nga sila nag-cooperate with ICC. They never handed any documents. They were not allowed entry here. Kumbaga, they had to do their investigation on their own. What he is saying is that they're cooperating with Interpol because yun na nga, no, maraming beses na rin po tayo tumakbo sa Interpol, miyembro po tayo ng Interpol, at yun po, dun po tayo nakipagtulungan. So hindi po ICC. Ano po ang komento nyo tungkol doon? With due respect to our president, totoo na ang tinulungan nila ang Interpol. Pero ano ang tinulong nila? Enforcement of an ICC order. No, but regardless nga daw, kasi regardless Oo, kung di ba? kanino manggaling yun. Oo. Ang importante Kailangan doon, yung obligado po warrant of tayo arrest. na makipagtulungan sa Interpol. Oo. Kung lumapit sa akin ng Interpol, ano bang gusto nyo? Ikuha natin, i-implement natin itong warrant of arrest ng ICC. Ay, hindi pwede. So at the end of the day, discretion pa rin ICC. ng Pangulo. Anyway, Yes. Secretary, ito Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.